Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Dahilan sa kasalanan, namatay ang isang Jesus sa krus. Doon sa bundok ng mga bungo. At sa pagkabuhay ng muli, aking may iniibig na mga kapatid, nabuhay ang pananampalataya ng tao. Nagkaroon sila ng pananalig na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kaakibat ng pananampalatayang iyan ay ang pag-asa. Ang pag-asang siya ninyong pinanghahawakan hanggang sa kasalukuyan, o aking nga iniibig na mga kapatid. Maraming tao sa gitna ng kabigatan ng buhay, nawawala ang kanilang pag-asa sapagkat naitanim sa kanilang isip at sa kanilang puso na sila'y pinabayaan ng dakilang Panginoon. Ito ngayon, aking mga iniibig na mga kapatid. Sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, ano ang inyong kalagayan? Nung kayo'y wala pa sa pananampalatayang ipinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon. Dumadaan kayo sa hirap ng buhay. Dumadaan kayo sa kabigatan ng buhay. Subalit, nang dumating sa inyo ang kaharian ng Diyos, nagkaroon ng kapanatagan ang inyong pamumuhay sapagkat yan ang bunga ng inyong pananampalataya sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami ang nagsasabi na mahirap lamang at sa lahat sa buhay ang nagtataglay ng pag-asa o aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi gayon sapagkat laganap ang pag-asa na ibinigay ng Diyos sa tao, maging sa mahirap man, maging sa mayaman man, maging sa mga marurunong man, maging sa mga mangmang o aking mainiibig na mga kapatid. At kayo na mga narito sa mapalad na pag-aaral sa umagang ito, ang inyong pag-asa ay lagi nakasalig sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Humingi kayo ng kanyang awat habag. Humingi kayo ng kalakasan. Humingi kayo ng biyayang nanggagaling sa kaitaasan o aking mainiibig na mga kapatid. Marami kayong hinihingi sa harapan ng dakilang Ama. Marami kayong daing na sa ninyong ipinapailang lang sa harapan ng dakilang Ama. Subalit o aking mga iniibig ng mga kapatid, tumbasan ninyo ito ng pagganap ng inyong mga tungkulin ng mayroong kasipagan, na mayroong ngiti sa labi, at hindi kayo nag-aalinlangan o aking may iniibig na mga kapatid. Ito ang kahinaan ng mga mananampalataya. Sa kabila ng biyaya ng kaitasan, ay meron pa rin ang pag-aalinlangan ng kanilang pananampalataya sapagkat ang kanilang kahilingan o aking mga iniibig ng mga kapatid ay hindi nga may pagkulob kaagad at mahuhulog sa kanilang mga harapan. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay pinaghihirapan ng aking mga iniibig ng mga kapatid
ang biyaya ng Diyos ay dapat kakitaan ng pagtitiis ng isang humihingi o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo na mga narito, di ba natitiis kayo na makadalo at makaulayaw ang dakilang Panginoon? Hindi ba nagtitiis kayo na makasalo lagi na sa piging ng dakilang Panginoon? O aking may iniibig na mga kapatid, huwag nawang maluoy ang inyong pananampalataya. Huwag manghina ang inyong pananampalataya bagkos. O aking may iniibig na mga kapatid, tumalima kayo at sumunod kayo sa utos ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, tingnan ninyo ang mga kaluluwa sa inyong kapaligiran. Tingnan ninyo ang danasin ng tao sa inyong kapaligiran na dulot ng kabigatan dahilan sa libutan ito. Pagmasdan ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga kaluluwang nariyan palagi sa tabi ng daanan. Ito ay huwag kayo maging bulag o aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag kayo maging bingi sa kanilang mga hinaing o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat sa inyong pag-aaral sa loob ng patruan ng diway, itinuturo sa inyo kung paano nyo iunat ang inyong mga palad doon sa mga nangangailangan. Yan isang mabuting espiritista o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang kabutihan ng puso, ang isang lagi nang hinihingi ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Ang isang matimyas na panalangin, ang isang naghihingi sa inyo ng kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang panalangin o aking mga iniibig ng mga kapatid, ang siyang sandata na makaulayaw ninyo ang dakilang Ama upang sa anuman inyong mga kahilingan ay magkaroon ng katuparan sa inyong mga kalagayan. Maraming halimbawa ang natutukoy sa Santong Kasulatan. Dahilan sa panalangin, nailigtas ni Daniel ang kanyang bayan. Dahilan sa panalangin, nailigtas ni Noe ang kanyang kaanakan. At kayo man, aking mga iniibig na mga kapatid, huwag naman kayo mag-aalinlangan sa inyong pananampalataya. Ang lahat ng ito ay magkaroon ng katuparan sa inyong mga kalagayan sa buhay na yan. O aking mga iniibig na mga kapatid, hinahalina ko ang bawat isa sa inyo na ito ang panahon kung saan ang panahon na naging matapang at marahas sa tao. Ito ang panahon o aking mga iniibig ng mga kapatid kung saan ang sanglibutan ay malayang nakapagbibigay ng mga iba't ibang pagsubok sa tao o aking mga iniibig ng mga kapatid. Subalit, ano ang laging paalaala sa inyo ng kaitasan? Manatili kayo sa kapayapaan sapagkat ang kapayapaan niyang ang siyang bunga ng inyong pananampalataya. Manatili kayo lagi na sa panalangin sapagkat ang panalangin ang siyang gabay ninyo habang kayo nakikitalad sa mundong ibabaw. O aking may iniibig na mga kapatid, harinawa, ang pagtatagumpay ninyo sa buhay nito ay ayon kung paano nyo isa sa buhay ang buhay na yan na ipinahiram sa bawat isa sa inyo. Kung kaya nga't o aking may iniibig na mga kapatid, magpatuloy lang kayo sa inyong pag-aaral. Magpatuloy kayong gumawa sa bakuran ng dakilang Ama. Magpatuloy kayong magsikhay at magpagal. Sapagkat nariyan ang biyaya ng kaitasan na habang kayo'y nagbubungkal ng lupang ipinagkatiwala sa inyo, naroon palagang ginto na laging ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Ang aking karagdagan, buksan ng Santong Kasulatan, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, 1 hanggang 5. Pakibasa. At ang aking pamamaalam,
Efeso 6, 23-24. Pakibasa. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagsisikap ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo na nagpapatuloy ng pakikipag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon. Patuloy ang pagbibigay ng biyaya upang nang sa gayon, kanyang magampanan ang kanyang tungkulin at mabigyan ang bawat isa ng paggabay sa panahon na siya'y nakikipag-aral dito sa sandaigdigan. Marahil, marami sa inyo ang tunay na nagnanasa ng mga aralin upang inyong mapaunlad ang inyong sariling ako. Marami ang sa inyo'y tumutupad ng tungkulin upang ang kagaanan ng iyong buhay dito sa sanlibutan ay tunay nga ninyong makamtan. Mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng diwa, ang bawat isa sa inyo ay inyo nang nalilimutan. Ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay tunay ngang dumudoon sa inyong buhay panglaman. Subalit, ngayon na kayo'y tumugon sa panawagan ng dakilang Panginoon, ang biyaya nga ng kaitaasan ay tunay na sagana sa inyong mga harapan. Mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo bata sa mga ganitong pakikipag-aral. Kung kaya nga inyong buksan ang inyong mga sarili sa gawain ng tunay at nararapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi na nga kayo mga musmus upang kayo'y subuan, upang kayo'y bigyan ng mga paalaala, sapagkat ang inyong pagkatao ay tunay ngang dumudoon sa inyong mga karunungan na kung saan ang inyong mga sarili ay tunay na nahahayag sa harapan ng dakilang Panginoon na hindi nga kayo makapagtatago sa kung anuman ang inyong naiisip at sa inyong mga damdamin. Aking mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang isang pag-aaral ay sinasaliksik ng isang mag-aaral, ito'y hindi natatapos sa kung saan kayo ay may karunungan, bagkus ang karunungan na nanggagaling sa kaitaasan ay tunay ngang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa inyo. Magsikhay nga kayo, huwag nga kayong masapat kung anong mayroon ang bawat isa sa inyo. Bigyan nga ninyo ng panahon ang pakikipag-aral ayon sa inyong espiritu, sapagkat ito ang inyong tungkulin upang ang inyong mga sariling ako ay bigyan nyo ng kataasan ng katwiran at ito'y naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, hindi nga ninyo mabibigyan ng katwiran ang pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat sapat
ang panahon at pagkakataon ng isang mag-aral upang kanyang ibaling ang kanyang pakikipag-aral ayon sa diwa. Ito ang inaasahan ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo, kung paanong ang bawat isa ay matiwasay at umaasa din naman sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang kaitaasan ay hindi naglililo sa kanyang mga pangako. Ang kaitaasan ay nagpapatuloy na nagbibigay liwanag sa lahat at bawat isa sa inyo. Hindi kayo bibigyan ng isang pag-aaral na hindi kakayanin ng inyong mga sarili. Bagkus, ang lahat ng hirap at pigati na yan ay inyong natutunan na, nagampanan na ayon sa inyong laman. Subalit, ang pag-aaral na naayon sa harapan ng dakilang Panginoon ay nangangailangan din naman ng mga pagtitiis ng inyong mga panahon. At ito sa inyo'y hinahanap ng kaitaasan na kayo'y magkaroon din naman ng katyagaan upang ang inyong panahon sa pakikibaka dito sa sandaigdigan ay hindi masayang. Malaon na nga kayong tinatawagan at ngayon kayo'y natitipon at salo-salong sa piging ng Panginoon na inihanda upang nang sa gayon inyong matutunan ang tunay na biyaya ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ito'y isang paalala sa lahat at bawat isa sa inyo na hindi kayo magkakaroon ng kasapatan sa inyong pag-aaral, sa inyong pamumuhay dito sa sandaigdigan, sapagkat inyo nang natutunan ang gawa ayon sa Espiritu. Ito'y inyong hahanap-hanapin ng inyong mga katawan. Ito'y makikita sa inyong pagkilos at galaw, sapagkat kayo bilang isang mag-aaral ay nagpapaalalahanan sa lahat at bawat isa sa inyo na kayo'y na ang inyong mga sarili ay ibinibigay nga ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon ang inyong mga tungkulin ay inyo rin namang magampanan. Kung ang bawat isa sa inyo ay may tungkulin ayon sa inyong laman, ayon sa inyong mga kapatiran, gayon din naman kayo'y may tungkulin ayon sa Espiritu, kung kaya nga't ang kaitaasan ay nagagalak sa lahat at bawat isa, sapagkat ang bawat isa, bagamat ang pag-aaral ay parating pa lamang, kayo'y nagkakaroon ng mga pagpapaalala upang nang sa gayon inyong maipagpatuloy ang inyong adhikain na inyong mapaunlad ang inyo rin namang mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pagpapatuloy ng pakikipag-aral, tunay nga kayong nagagalak ang inyong mga espiritu, sapagkat bagamat may kakulangan ang bawat isa ayon sa laman, ito'y nagiging sapat kung ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay inyong ibinibigay ng buo sa harapan ng dakilang Panginoon, at ang inyong mga espiritu ay tunay ngang dumudoon sa kung saan ang kagalakan ng kaitaasan ay tunay ngang hindi mapipigilan ng bawat espiritu. Nagtatagumpay sa kanyang pakikipag-aral. Mga iniibig na mga kapatid, magsipagpatuloy nga kayo. At huwag nga ninyong alalahanin ang anumang bagay na inyong iniwan sa labas, bagkus ibuo ang inyong sarili, gumanap ng inyong tungkulin dito, at kayo'y nahahatiran
ng biyayang nanggagaling sa kaitaasan at buo niyong ibigay ang inyong sarili upang nang sa gayon anumang biyayang ipagkakaloob sa mga pagkakataong ito ay tunay nga ninyong matamo. Ito lamang ang aking maibabahagi sa mapalad na araw na to. At muli, ipinagkakaloob ng kaitaasan ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa bawat isa sa inyo mula ngayon at magpakailanman. Paalam, ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at iisang Panginoon. Juan, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan. Ito nga ay sa inyo aking ibinabati mula sa kaitaasan, mula ngayon at magpakailan pa man. Tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, paano nyo nga ba nauunawaan ang kalawakan ng pag-ibig ng ating dakilang Ama? Nauunawaan nyo nga ba ang lahat ng kanyang inihandog, lahat ng kanyang sinakripisyo, lahat ng kanyang nabigay sa lahat at bawat isang naririto, at sa lahat at bawat isang lilipas sa kanilang mga buhay rito sa lupa at sa kanilang buhay dito sa kaitaasan. Sapagkat katotohanan ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang ating dakilang Ama ay siyang pinakamataas na nilalang, na sa kanyang lahat ng kapangyarihan, na sa kanyang lahat ng kakayahanan, na sa kanyang lahat ng kaalaman, lahat ng karunungan. Ngunit tunay sa kanyang pag-ibig sa lahat at bawat isa, kung gaanong kaliit pa man kayo sa kanyang harapan, kahit man kayo'y kandila sa kanyang harapan, sa kanyang araw na kaliwanagan, tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo pa rin ay kanyang kukunin kung kayo ay magsuko ng inyong mga sarili sa kanya. Bakit? Sapagkat lahat at bawat isa sa inyo ay mayroong bahagi na inaalagaan, na dinidiligan, na hinahayaan ng ating dakilang Ama nang upang sa gayon may paunlad ang kanyang sarili. Nang upang sa gayon kung ano ngang mayroon kayo ngayon ay hindi lamang madagdagan, ngunit magbunga ng upang sa gayon, hindi lamang kayo ang maaaring kumuha dito ng prutas, ngunit kasama nga rin ang inyong kapwa, at nawa makita rin ng ating dakilang Panginoon, sapagkat sa panahon na kung saan kayo na nga ay makapagkawang gawa, sapagkat sa panahon na kung saan kung ano ang kanyang inalagaan sa inyong mga sarili, ay nagbibigay na rin ng bunga o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y kukunin ng ating dakilang Ama, sapagkat hindi nga may papaunlad kung ano ang mayroon kayo ngayon. Hindi ito mabibigyang bunga, hindi nga ito usbong, kung hindi nga kayo o aking mga iniibig na mga kapatid malinis. Kung hindi nga kayo nakapagkuha ng kabanalan mula sa pag-aaral na ibinigay sa inyo ng ating dakilang Ama. Katotohanan na aking mga iniibig na mga kapatid. Bigyan ninyo ang inyong buong sarili ng pagkakataon ng upang sa gayon kunin kung ano na nga ay sa inyo. Tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, marami nga sa inyo ay naglalakbay sa lupang ito nang hindi kinikilala kung ano na nga ang sa kanila, nang hindi kinikilala ng mga prutas na nakapalibot sa kanilang landas, sa kanilang harapan ay para sa kanila. Ni tumitingin sa kanilang mga paanahan, ni tumitingin sa kanilang landas, nang upang sa gayon makita ang mga prutas na naghihintay sa kanila. At kung ito nga ay inyong nilipasan sa inyong landas, tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang mangyayari sa prutas na naiwan sa daan kundi mabubulok? Marami kayong pagkakataon, maraming prutas ay ang naghihintay para sa inyo, sapagkat malawak ang pag-ibig ng Ama gaya ng kanyang awa, at kung kayo ay sasalamin ng kanyang pag-ibig pabalik sa kanya, ay tunay kayo o aking mga iniibig na mga kapatid, ay maaaring makakuha ng mas marami pang ang prutas sa kung ano ang naghihintay sa inyo sa kasalukuyan. Bakit nga ba o aking mga iniibig na mga kapatid ang ating Ama ay mayroong awa sa isang tao?
Bakit nga ba sa harapan ng lahat ng inyong kasalanan, kayo ay kinukuha ng ating dakilang Ama? Kayo ay kanyang hinahayaan madapa. Kayo ay kanyang hinahayaan na mapanatili rito sa lupa. Sapagkat ang kanyang pag-ibig o aking mga iniibig na mga kapatid ay kinikilala kayo bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang plano. At dahil sa kanyang pag-ibig o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay kanyang iginawang mahalagang bahagi ng kanyang plano. Kaya kayo ay nabibigyan ng kaunlaran. Kaya kayo ay nabibigyan ng karunungan. Kaya kayo ay binibigyan ng aking mga iniibig na mga kapatid ng pagkakataon. Kaya kayo ay binibigyan ng pagkaunawa ng ating dakilang Ama, na kung hindi ninyo maunawaan kung bakit kayo ay minamahal ng ating dakilang Ama, ay tunay kayo lamang ay magtiwala na kayo pa rin ay minamahal. Hindi nyo man maunawaan ang kalawakan ng kanyang pag-ibig, ngunit tunay alamin ninyo na kayo ay iniibig. Sapagkat ito ay ang magbibigay sa inyo ng lakas ng upang sa gayon, hindi ninyo na mapansin ng mga hanang sa inyong landas at kayo ay makaabot sa kanyang kaharian. Sapagkat siyang pinili ng ating dakilang Ama ay kanyang kukunin. Siyang nagpapataas, siyang pinapataas ang ating dakilang Ama, ay wala ngang makakaabot rito. At kung kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay mayroong takot sa inyong mga puso, ay tunay unawain ninyo. Sino nga ba ang maaaring makapaglaban? Sino nga ba ang maaaring makapagpigil sa siyang naipili ng ating dakilang Panginoon? Sapagkat lahat at bawat isa sa inyo ay napili ng ating dakilang Ama. Sapagkat lahat at bawat isa sa inyo ay niibig ng ating dakilang Ama. Ganito ang kanyang kalinga. Kukunin niya ang inyong kasalanan. Kukunin niya ang lahat ng inyong karumihan at kadiliman. At gagawin niya itong sa kanya ng upang sa gayon kayo ay makapaglakad ng inyong mga buhay, ng inyong mga landas ng kayo ay magaan. Sapagkat kayo ay papaangat ng ating dakilang Ama. At kung ang inyong puso ay mabigat sa kasalanan, kung ang inyong mga kaluluwa ay mabigat sa kadiliman, ay hindi nga kayo maaaring ipaangat ng ating dakilang Ama sa kanyang kaharian. Ganito ang pag-ibig ng ating dakilang Ama para sa lahat at bawat isa, na kung saan kukunin niya ang lahat ng inyong bahagi at kayo ay lilinisin. At kung ano nga kayo ngayon o aking mga iniibig na mga kapatid ay kanya pa rin tatanggapin, sapagkat kayo ay sa kanya. At tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, siya ay ang ating Ama. Ganito ang kanyang pag-ibig sa inyo. At sa muli, pag-ibig at kapayapaan. Ito ay ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa rito mula ngayon at magpakailan pa man. Apostol Juan, pala. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at laging. Tunay nga sa inyong pagtitipon sa kaorasang ito, kayo ay pinagbuklod upang sa gayon marinig ninyo at maunawaan ang lahat ng ipinahahatid ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Ang bawat isa ay may mga tungkulin. Ang bawat isa ay lagi nang naririto sa hapag ng dakilang Panginoon na tunay ngang ipinahanda at ibinibigay sa bawat isa na pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Sa inyong panalangin, lagi kayong humihidik. Lagi kayong umuusal ng para sa inyo
at para ba sa inyong kapwa na tunay ngang nangangailangan ng tunay na panalangin. Dinidilig ng dakilang Panginoon ang bawat panalangin kung ito ay nanggagaling sa malinis na puso. Subalit, kung inaasam ng bawat isa na ang panalangin ay makarating sa dakilang Panginoon, tunay ngang ipagkaloob ninyo ang inyong mga puso na mayroong kabanalan. Huwag lamang ninyong usalin sa inyong mga labi na kilala ninyo ang dakilang Panginoon. At ito ay tunay nga ninyong kilala at tunay nga ninyong sinasamba. Subalit, ang lahat ng mga ito ay lagi nang naririyan at ibinibigay sa inyo ang kabuluhan ng inyong panalangin. Panalangin na tunay ngang bibinggin sapagkat kayo na naririto lagi na sa piging ng dakilang Panginoon ay tunay ngang binibigyan ng pagkakataon, binibigyan ng kaunlaran, ng katalinuhan upang sa gayon maibigay ninyo sa inyong kapwa ang lahat ng inyong natutunan at lahat ng inyong nakuhang biyaya na tunay ng kinakailangan ng inyong mga pagkatao sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Binigyan kayo ng pagtitiwala na tunay ng gagampanan ninyo ang inyong mga tungkulin upang sa gayon ang lahat ay nagkaroon ng katagumpayan. Sa inyong pagpapatuloy ng pag-aaral, ang pintuan ng dakilang Panginoon ay lagi nang nakabukas. Sino man ang papasok, sino man ang mag-aaral, ay talagang ibibigay niya ang buong kabuuan ng kanyang ebanghelyo. Sapagkat ito ang nararapat upang maunawaan ng isang tao na kahit man siya'y naririto pa sa kapatagan ng lupa, ay tunay ng makapaglinis at tunay ng makapagsisi sa lahat ng kanyang naipon na hindi karapat-dapat. Ibinigay sa inyo ang mga salita. Ipinagkaloob sa inyo ang pag-asa na tunay ngang dapat ninyong tignan upang sa gayon maunawaan ninyo ang kabuluhan ng mga salitang iniwan ng dakilang Panginoon. Ang pag-asang ito ay tunay ngang mahalaga sa isang tao sapagkat kung wala siyang pag-asa, papaano niya mauunawaan ang lahat ng bagay na iyaharap sa kanya? Ng pag-aaral ay tunay nga ba niyang mauunawaan? Kung siya ay mayroong pag-asa na ang lahat ng iyaharap sa kanya ay kanyang malalagpasan, tunay na ang kanyang pag-asa ay mayroong kalalagyan. Ang Diyos
ay hindi nagbibigay ng kabigatan sa bawat isa, kundi ito na inyong nakuha pa sa ilang salit-saling buhay na nakuha ninyo dito sa kapatagan ng lupa. Subalit, ngayon na tayo ay naririto, ipinagkakaloob ang iyong mga sarili upang maunawaan ang lahat ng bagay na iyong natutunan at inyo itong dapat na isagawa. Sapagkat ang pananampalatayang may gawa ay tunay na pinadulugdan ng dakilang Panginoon. Maliit na bagay na inyong ginawa sa iyong kapwa ay tunay na pinadulugdan at binibigyan ng tunay na sinasabing kredito sa inyong kaapuan. Ang paglilinis ng inyong kabuuan ay nakapagbubukas sa inyong mga espiritu na tunay ng nag-aadhika na makakawala sa laman ngayon, sapagkat ang karamihan ng laman ay tunay ng naririyan. Subalit, ang espiritu na ipinagkaloob ng dakilang Panginoon ay tunay ng nanggaling sa Kanya. Ito ang babalik sapagkat ito ay Kanya. Makararating lamang ang isang espiritu kung siya ay tunay ng malinis at mayroong kabanalan. Sapagkat siya lamang ang makararating sa harapan ng dakilang Panginoon upang sa ganun siya ay makapagsulit ng kanyang nagawa habang siya ay naririto sa kapatagan ng lupa. Magpatuloy ang bawat isa sa pag-aaral. Saliksikin pa ninyo ang marami pang mga bagay sapagkat ang lahat ay darating sa inyo, sa inyong mga harapan. Huwag sana kayong magkaroon ng kabulumihanan sapagkat buhat pa nung una, ibinigay na sa iyo ang lahat ng mga mangyayari. Ipinagkaloob na sa iyo ang tunay na pag-asa sa bawat buhay na gumagalaw dito sa kapatagan ng lupa. Umaasa ang bawat isang espiritu na kayo ay tutupad ng inyong mga tungkulin na mayroong ngiti sa labi at hindi kayo maglililo sa inyong sinumpaan na kayo'y maglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon na mayroong kababaan na loob at mayroong pag-ibig sa inyong kapwa na tunay ng kinakailangan at nangangailangan ng inyong panalangin sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng pag-asa. Pero tayo ay tunay ng hingi ng awat hamay ng dakilang Panginoon. Magpatuloy ang bawat isa sa pag-aaral. Huwag ninyong limutin ang una ninyong pag-ibig. Huwag kayong bibitiw sa puno ng ubas. Lagi na kayong magpurit magpasalamat
sa dakilang Panginoon dahil sa mga hanggang sa daling ito, ang buhay na pahiram ay tunay nasa sa inyo pa. Huwag ninyong sayangin ang panahon. Huwag ninyong sayangin sa inyong pagpapatuloy. Kamtin sa inyo sa kaduluhan-duluhan ng inyong buhay na kayo'y magtagumpay sa ipinangako ng dakilang Panginoon na buhay na walang hanggan. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ay tunay ngang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ng sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Kayo nga ay tunay na hinirang ng dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng inyong pagparito ang bawat isa ay mag-ahandog ng karapat-dapat sa kanyang harapan. Ang bawat isa ay tunay ngang magiging isang daluyan ng kanyang salita. Ang bawat isa ay tunay ngang magiging isang tapat sa kanyang paturuan, sapagkat ang bawat isa ay pinagkatiwalaan ng isang buhay na sa inyo ay binibigay at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita ba ninyo kung gaano ang pagkakatiwala ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo, upang kayo ay mabigyan ng pagkakataon, upang kayo ay tunay na matugunan ang kanyang mga utos at kanyang mga gawa, upang ang bawat isa ay makabalik sa kanyang bahagi. Sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay ngang inaaralan at tinuturuan upang sa inyong pagdating sa kanyang harapan, narito kayong malinis, narito kayong handang magbahandog, narito ang inyong pag-ibig gaya ng pag-ibig ng dakilang Panginoon sa kanyang mga inaaralan. Narito ba kayo aking mga iniibig na mga kapatid upang ito'y magawa na sa buhay na sa inyo ibinigay? Narito ba kayo upang ang bawat kalinga ng dakilang Panginoon ay tunay niyong ang madama at maipagkaloob din sa inyong kapwa? Sapagkat katotohanan, bawat isa sa inyo ay pinagkatiwalaan ng dakilang Panginoon upang kayo'y makasunod sa kanyang paturuan. Nang sa pamamagitan nga nito kayo'y magtitiwala na sa kanyang pananampalataya. Na sa pamamagitan nga nito aking mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo magsisipagbahagi pa sa mga bagay na sa inyo'y nagkapagbibigay ng kagulumihanan. Bagkus bawat isa sa inyo ay narito kayong handang maglingkod. Narito ninyong ibinibigay ng may buong katapatan ng inyong mga sarili upang ang salita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang maging matatag at buhay sa inyong mga pagkatao. Ito ba ang inyong ninanais? Ito ba ang inyong ginagawa sa inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid, na sa panahon na dumaan, sa bahagi ng isang sanglibutan, nakikita at naalala ba ninyo ang salita ng dakilang Panginoon na kayo'y pumaparito sapagkat ninanais nga ninyong matuto? Na kayo'y pumaparito sapagkat ang inyong mga espiritu ay patuloy na nauuhaw sa kanyang mga salita, na sa pamamagitan ng inyong mga bahagi, kayo ay tunay na makabubuo para sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito isang tungkulin at responsibilidad na sa inyo ay patuloy na iniaatang. Na patuloy sa inyong pinaalala na hindi lamang kayo patuloy nagiging isang bulag sa sanglibutang ito, sapagkat bawat isa sa inyo ito inyong nakikita. Bagkus sa inyong mga sarili, patuloy ninyong nililinis ang inyong mga pagkatao upang
Sa pamamagitan nga ninyo, kayo ay tunay na maging isang kasangkapan ng kadakilaan ng dakilang Panginoon. Na ninyong mga pagparito ay tunay nga sisikapin ng aking mga iniibig na mga kapatid na maging isang mainam. Na ninyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay tunay ngang malinis na iyahandog ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ninyong mga kagulumihanan sa buhay na ito ay tunay ngang mawawala at tunay nga ninyong kalilimutan sapagkat kayo ay tunay na inaralan ng dakilang Panginoon ng kanyang pag-ibig. Mga iniibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy ng inyong mga buhay, inihandog ba ninyo ng mayroong kabuuan ang inyong mga sarili na sa pamagitan ng maliit na panahon na sa inyo inilalagay sa sanglibutang ito at patuloy inyong binabaka sa inyong mga sarili na ito ba ang puwang ng dakilang Panginoon upang kayo ay tunay na magkaroon ng isang paniniwala, ng isang pananampalataya na kayo'y aahon sa buhay na ito sapagkat narito kayo, ang buhay ninyo ay panandalian lamang bagkus sa piling ng dakilang Panginoon ang buhay ay tunay ngang magpakailanman upang ang inyong mga espiritu ay patuloy na mabuhay sa inyong mga pagkatao upang sa inyong pagparito ay tunay nga kayong tatawagin kanyang mga anak, tunay nga kayong tatawagin karapat-dapat na ang inyong mga iisipin lamang sa inyong mga salita, sa inyong mga pagkatao, paano kayo makakapaglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Paano nyo mapagsusumikapan sa inyong mga buhay at sa inyong mga salita ang kanyang mga gawa? Paano ninyo magkakaroon sa bawat isa sa inyo ng paalala na ang inyong mga salita ay tunay ngang tutunguhin ng inyong mga pagkatao sapagkat ito ang kanyang utos, ito ang kanyang mga gawa na sa inyo ay patuloy na binabaka sa sanglibutang ito at patuloy nga ninyong binibigyan ng panahon sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito hindi isang biro na sa paglabas ng inyong lunduyan ay tunay nga ninyong kalilimutan na ang bahagi ng salita ng dakilang Panginoon sapagkat ang isang pananampalataya sa kanyang harapan ay kinakailangan ng mga gawa, kinakailangan ng isang katapatan na sa inyong mga sarili tunay nga kayong magkakaroon ng isang kabuuan sa inyong mga pagkatao. Nasa inyong mga sarili, tunay nga ninyong babaguhin ang bawat inyong mga gawa. Bagkus sa inyong mga pagkatao ay tunay nga ninyong tutuklasin ano nga ba ang pag-ibig ng dakilang Panginoon sa inyong mga bahagi. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral ay nagpapatuloy. Ang pag-aaral ay patuloy na binubuksan sa bawat isa sa inyo. Patuloy nga kayong kumatok at patuloy nga kayong humalina sa harapan ng dakilang Panginoon. Patuloy nga ninyong siyasatin ang inyong mga sarili upang ang inyong mga sarili tunay ngang maging handa sa kanyang hapunan, sa kanyang haligi, sa kanyang pagpapakilala sa bawat isa sa inyo upang sa inyong pagparito, tunay nga kayo hindi naiiyak pa, bagkus sa inyong pagparito, handa at buo ninyong ipagkakaloob ang inyong sarili, sapagkat nalalaman ninyo, kayo ay tunay na kanyang mga anak na sumusunod sa kanyang ubasan at patuloy na binibigyan ng pagkakataon ang inyong mga sarili na magbago. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanman. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi. Mga iniibig na mga kapatid sa paturoan ng diwa, minsan pa ang bawat isa ay naririto na dumadalo sa isang paanyaya ng dakilang Panginoon sa isang piging na kanyang inihahanda lagi na sa bawat isa. At kayo na naririto, tunay bagang ang pagpapaunlak na yan ay inyong pinaghandaan na ang inyong mga sarili iniwan nyo
ang lahat ng mga bagay ng ayon sa sanglibutan bago kayo pumasok sa kanyang paanyaya. Sapagkat ang nag-aanyaya o aking mga iniibig na mga kapatid, tunay na isang mahalaga sa bawat isa, na kung saan dapat kilalanin ng bawat isa ang tunay niyang kaanyuan, ang tunay niyang katotohanan na ilalahad sa bawat isa. Kaya kung ang laging pagpasok sa paralang katulad nito ay lagi na lamang nagkakaroon pa ng maraming katanungan. Ano pa nga ba ang mga katanungang yan na hindi pa nasasagot sa inyong mga buhay? Ano pa nga ba ang mga bagay na mayroong kalabuan kung kaya't ang bawat isa ang pananaghili sa tunay na pagsunod ay siya pa ring nagaganap? Mga iniibig na mga kapatid, ang dakilang Panginoon tunay na nagiging tapat sa bawat isa, sapagkat ang kanyang tungkulin ay kanyang ginagawa upang kayo na laging umaasa sa mga bagay na banal na yan, kayo rin naman ay laging makatanggap. Sapagkat nalalaman ng dakilang Panginoon ang pangangailangan ng bawat isa, mula sa mga bagay ng pangangailangan ayon sa laman, subalit lalong-lalo na sa pangangailangan ng ayon sa Espiritu. Subalit ano ang nangungunang pangangailangan ng tao sa kanyang pamumuhay kundi ang pag-iisip ng mga bagay ayon sa ikasusulong ng kanyang laman, ng kanyang pangangailangan. Ito ang bahagi na umaagaw sa tao upang siya ay lalong maghina. Mga iniibig na mga kapatid, naway usisain ninyo ang inyong mga sarili sa pagkaunawa sa bawat salita na inyong naririnig, sa tuwing kayo'y dadalo at sa tuwing ay nakikipag-usap sa dakilang Panginoon. Kinakailangang unawain nyo ng buong katauhan ang mga bagay na inyong nais na marinig, sapagkat kung ito ang mga bagay na tunay niyong uunawain at tatanggapin tunay, na ang mga bagay na dapat niyong baguhin sa inyong mga sarili ay inyong tuluyan ng iiwan. Kaya't sa mahabang panahon mula sa pagkakalikha sa bawat isa, hanggang sa kapanahonang ito'y makikita ng bawat isa ang kahinaan ng maraming kaluluwang namumuhay. Sapagkat narito ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga espiritu'y tunay na naroon pa rin na tinatakpan ng lambong ang bawat salita ng dakilang Panginoon na ito ay tumubo sa kanilang mga sarili. Mga iniibig na mga kapatid, dito kayo binibigyan ng kaliwanagan ng kaitaasan sa mga pag-aaral upang ang bawat isa na dito'y makaririnig ay gagawa ng may tunay na pananampalataya, hindi sa pag-asa ng mga bagay na nais tamuhin ng tao sa sanglibutang ito, na naroroong hinahanap lagi na ang kasaganan, ang kapayapaan ng pamumuhay, subalit kanyang nakakalimutan ang tunay na kapayapaan at pananampalataya na dapat niyang isabuhay. Ito ang bahagi na patungo sa dakilang Panginoon. Ang mga bagay na naroon ayon sa ikauunlad ng isang Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, naway ang bahaging ito ay hindi laging ninyong malilimutan, kundi kung papaanong tiniyataga ng kaitaasan na ang mga binigyan ay tumubo sa inyo at mailapat na sa pamamagitan nyo kayo man ay makita na tunay na mga lupang mataba, tunay na karapat-dapat na tumanggap ng kanyang salita. Sapagkat matagal na nga dinidiligan ng kaitaasan ng inyong mga espiritu upang ang bawat katangagan tunay na dito ay magkaugat. At kung magkagad ito ay yumabong,
Hindi lamang ng mga dahon, kundi sa katotohanan ang bawat isa ay kinakailangang mamunga ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang kanyang bungang hinahanap ay yung bunga na kung saan makikita unang-una sa bawat isa ang katotohanan ng bawat salita at karunungang kanyang natututunan. Hindi ng mga bagay na kanyang ninanasa ng ayon sa sanglibutang ito. Ito ang bahaging niyan nasa una ng kaitaasan na ang pagbabago ay makita sa bawat isa. At kung ang tunay nga na ang mga bagay nito ay sa inyo'y magbunga, katotohanan, hahanapin nyo kung papaano kayo tuluyang makakasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang pag-aaral ay hindi lamang upang ang bawat isa ay nananahimik para sa kanyang sarili, na siya ay di nakikipagtanggali sa kanyang kapwa, kundi niyan nais ng kaitaasan na ang bawat isa ng pakikipagtunggaling yan ay tunay niyong talunin ang kahinaan ng inyong mga sarili. At makita nyo na sa bawat isa ay mayroon palang isang kalakasan naroon na matagal nang ibinigay ng dakilang Panginoon at narito ang kanyang pagtayo ay unti-unti lamang na lumalabas. Bakit ang gayon, o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang tao ay nagkukulang ng tunay na pananampalataya sa kanyang paggawa. Na kanyang iniisip ang mga bagay na imposible, subalit sa kapangyarihan ng dakilang Panginoon, walang bagay na imposible, subalit sa kaisipan ng tao, sa kakitiran ng kanyang kaunawaan, ang kanyang kahinaan, ang nangingibabaw. Mga iniibig na mga kapatid, sikapin nyo na ang mga bagay na yan ang wag siyang mamayani sa inyong mga buhay, kundi lagi na ay subukin nyo sa inyong mga sarili ang tunay na kapangyarihan ng Diyos na lagi niyang ibinibigay sa bawat isa, sa maraming patotoo na nagaganap sa inyong mga buhay, na kung tunay na ang bawat isa ay magiging masunurin, sino nga ang nagkulang ng pagkang isusubo sa kanyang bibig? Na kung ang tao ay tunay na sumusunod, sino nga ang magkakaroon ng karamdaman? At kung ang tao nga ay tunay na magiging tapat sa dakilang Panginoon, ano nga ang kadahilanan ng kaitaasan upang kanyang kabiyayaan at kapangyarihan ay di dumaloy sa bawat isa? Kaya't sino nga ang naging halimbawa ng bagay na ito? Ang isang Birhing Maria na kung saan nakitaan ng dakilang Panginoon na tunay na sisidlang hirang. At sa kanyang pagkakapili, tunay na siya ang magdadala ng isang Kristo sa kanyang sinapupunan. At ang bawat isa, o aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang hinahangad ng dakilang Panginoon, na kayo man ay tawaging tunay na sisidlang hirang. Na sa Kanya, sa pamamagitan nito, ay kayo'y magdadala ng Kanyang binhi. At sa inyong pagdadala, o aking mga iniibig na mga ay maisilang ang isang tunay na katauhan, na siya magiging halimbawa ng bawat kaluluwa na dito ay Kanyang pinaghahandaan. Hindi ba't ito ang isang kalagayan ng isang birhen at isang Kristo na nabuhay nung unang panahon na sa pamamagitan nila ay nabuo? Ang isang halimbawang hanggang sa ngayon ay tinutularan at sinisikap ng pag-aralan ng bawat isa. Kaya't ang bawat isa, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay may tungkuling katulad niyan. Subalit kung kayo ay walang pananampalataya, ano nga ba ang masasabi ng kaitaasan? Ang bawat isa ay tinuturuan upang kayo ay magsipaglakas. Ang bawat isa ay tinuturuan upang ang pag-asa ang siyang mamayani sa inyo at upang inyong makita na sa pamamagitan ng bawat likha ng dakilang Panginoon ay naroroon ang pag-asa
ang pananampalataya at higit sa lahat ang pag-ibig na kinakailangang matutunan ng ayon sa Espiritu. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan at harinawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabat ngayon at magpakailanman. Tunay na ang pag-aaral ayon sa Espiritu ay lubhangang malawa. Maraming nagsusumiksik sa pag-aaral at marami sa bawat kaluluwa na nagnanais na makaakyat sa kaitaasan na sa kanilang pag-aaral ay naging sapat na nga. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay na ang pag-aaral ay sa Espiritu ay isang malawak at walang sino man ang nakaharog na higit sa lahat kung hindi ang Panginoon na sa kaitaasan. Ang kanyang pag-ibig na ibinigay alang-alang sa katauhan. Ito na ba ang napagtuunan ng pag-iisip ng bawat isa upang nang sa ganon ang kanyang pananampalataya ay mapalawak sa buhay na hiram na ibinigay ng dakilang Ama. Mga inibig ko mga kapatid, walang sino man sa pusod ng sanlibutan na ang bawat isa ay tunay nga na ito ay naging sapat sa kanya. Maliban sa isang dakilang anak na nagsakripisyo at binigay ang buhay. Mga iniibig ko mga kapatid, sa bawat pag-aaral, tunay nga, may pagdadaanan. Ang kapaghatian sa buhay ng tao ay tunay nga na ito hindi mayaalis sapagkat ang lahat ay dumadaan sa pagsubok. Na kung papaano ang isang pananampalataya na kanyang ipagtatanggol ang kaharian ng langit. Na kung papaano siya mabubuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon lamang sa laman. O ang atang bahagi ng laman ay hawak-hawak ng bawat isa. Ngunit ang hawak ng kaitaasan ng dakilang Panginoon ay ang isang Espiritu na kinakailangan magbalik. Ito ba ay nagagawa ng bawat isa na sa kanyang pag-aaral na ang kanyang layunin sa buhay ay makapaglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Paano niya bubuuin ang kanyang sarili sa isang pag-aaral? Sapagkat maraming pag-aaral na nakalatag sa bawat sulok ng sanglibutan. Oo nga't narito ang mga masalimuot na buhay. Ngunit narito rin ang mga bagay na gawain ng kabanalan sapagkat ang kaitaasan ay nagbaba ng mga talinghaga na ukol sa Espiritu na kung papaano ang isang pagtatanggol ay maging buhay sa inyong puso't isipan.
Mga iniibig ko mga kapatid, tunay ang pagpupuno ng bawat isa ay sinisikap. Mabuti ito sa isang manampalataya sapagkat dumarating ang isang pagkaunawa ayon sa Ebanghelyo. Kayo na bilang mag-aaral ay huwag mga mag-alinlangan sa biyaya na pinagkatiwala sa inyo ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa biyayang yan, diyan kayo magpapatuloy sa isang tunay na buhay na inyong hinahanap na sinasaliksik ayon sa karunungan ng langit. Ngunit may iba-ibang pananampalataya nga na itinatayo ang bawat tao. Ngunit sa isang matalinong mag-aaral, na pagtatanto niya ang isang mabuti para sa Panginoon. Na ito ang kanyang pagsisikapan at hindi alintahanin ang anumang buhay ayon sa laman. Oo nga't nabubuhay sa laman, ngunit naiigang isang espiritu ng dakilang Panginoon na ito ang nagpapatuloy sa kanyang gawain na kung paano ang mga aral ay naging halimbawa sa kanya. Mga iniibig ko mga kapatid, maraming naliligaw ng pag-aaral sapagkat higit sa lahat, marami ang nagpapasalamat ayon sa kasaganahan ng laman. Ayon sa laman, sa yaman ng laman. Ngunit, ang isang matalinong mag-aaral ng kaitaasan, tunay nga, na siya higit na nagpapasalamat sa mga aral na ibinigay sa kanya ng dakilang Panginoon. Na sa kanyang kalagayan ay tunay nga nagsusumiksik sa kanyang puso ang isang Kristo na kung paano siya nabubuhay ay ang kanyang laman ng puso ay tunay nga na ito ay pinaglalaban niya ang isang matuwid na aral mula sa kaitaasan. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay sa pag-aaral, marami ang sa inyo'y magbibigay ng kapintasan sa buhay na hinaharap sa laman. Ngunit, sa pag-aaral sa Espiritu, maraming kapuri-puri ang matatanggap mula sa kaitaasan, sapagkat sila ang nakakilala ng tunay na layunin ng buhay, na ito ang inyong dapat nakilalanin. Ang mga biyaya mula sa kaitaasan. At hindi ang mga biyaya na nagbibigay sa inyo ng karupukan. Tunay na ang paglingon sa tamang direksyon na ibinigay ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Ito ang magbibigay sa inyo ng unti-unti ng pagkilala sa isang Diyos na makapangyarihan na kung paano ang isang pagyaman sa mundo ng buhay, kayo ay nabibigyan at nagbibigay kayo ng liwanag sa maraming kaluluwa. Mga inibig ko mga kapatid, purihin ninyo ang Diyos sa inyong buong puso at kaluluwa sapagkat ang pagkakataong na binigyan kayo ng buhay na makapag-aral dito sa sanglibutan ay tunay ngang napakahirap sa bawat isa. Ngunit kasaganahan sa kaitaasan na kung paano ang pagtatanggol sa kaharian ng langit ay tunay nga na ito ay isang tunay na kaiga-igaya sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya nga, bawat isa ay magsikap
na maging isang matabang lupa ng upang nang sa ganoon sa mga buto na ibibigay at ipupunda ng kaitaasan sa iyong pagkatao ay tunay nga na ito'y magsumibol at lumaki at lumago ayon sa pangangalaga ng kaitaasan. Tunay nga, maraming aral at marami rin kapighatian. Ngunit, sa bandang huli, iisa ang layunin na pinakikilala sa bawat isa ang muling pagkabuhay. Na ito ay ayon sa Espiritu na tunay nga na isang buhay na wala hanggan na dapat matamo ng mga kaluluwa na mag-aaral ayon sa Espiritu. Mga iniibig kong mga kapatid, buksan ninyo ang inyong puso't isipan sa isang pag-aaral. Ang pag-aaral ayon sa Espiritu, ayon sa Panginoon, nang sa ganon kayo ay hindi maligaw sa inyong panampalataya at hindi kayo madiktahan ng anumang mga manliligaw na mag-aaral kung hindi ang tunay na mga aliw na ibinababa ng dakilang Panginoon ang siyang sumainyo at tanggapin ninyo at maging kasama ninyo sa pang-araw-araw na pag-aaral nang sa ganon kayo ay maging kabahagi ng kaitaasan sa pag-aaral at buhay Espiritu. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sino nga ba ang banal? At sino nga ba ang hindi banal? Sa kalagayan ng tao, sa kapatagang lupang ito, marami ang nagnanais dumuon sa kalagayan ng kabanalan, bagamat ang tao ay nasa kalagayan na ang katawang laman ay tunay nga na unang kalaban ng isang espiritu na nagnanais na iangat ang kabanalan na mayroon siya. Ngunit nababalutan nga ng katawang lamang iyan na nagbibigay ng maraming pag-aaral. Kung kaya nga sa pag-aaral na iyan, nawawala ang kabanalan sapagkat naroon ang kahinaan. Kahinaan na kinakailangang mapagtagumpayan ng tao sa pamamagitan ng ng pananalangin at pakikipag-ugnayan sa kinikilala niyang Diyos na lumikha nga ng lahat ng bagay na may buhay sa kapatagang lupang ito. Kung kaya nga ang isang ganitong sandali ay tunay na napakahalaga at lagi na inyong pahalagahan, bagamat ang kapaligiran nga ay nagbibigay ng maraming alalahanin sa tao, maraming kapaguran, at ganun din ang mga alitigtigin na hindi nga karapat-dapat. Kung kaya nga, sa ganitong mga sandali, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Ang nagnanais maging banal ay dumuon sa kalagayan ng kapayapaan at katahimikan, sapagkat hindi magiging banal ang isang tao may kagulumihanan, sapagkat ang ibinababa ng kaitaasan ay hindi nga niya tunay na matatanggap ng buong buo, sapagkat naroon ang maraming bagay na makasanglibutan na kinakailangan ng isang tabi
na lagi na ipinaaalala sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang tao sa kanyang kalagayan sa maraming kaisipan na gumugulo, naroon nalilimutan niya kung sino nga ba ang kanyang kinakailangang panaligan sa panahon na kung saan ang maraming pag-aaral ay dumarating sa kanyang pagkatao. Ano nga ba ang mga pag-aaral na yan? Unang-una ang kanyang sarili na naroon at binabaka ang maraming bagay na kung saan ang mga bagay na yan ay tila maliliit na mga bagay na tumutusok sa kanyang katawang laman na lagi niya iniinda. At kung iindahin nga niya, ay makakalimutan niya na mayroong ginhawa na ibibigay ang Diyos. Kung dumarating nga ang panahon, aking mga minamahal na mga kapatid, na kung saan naroon ang kalabuan ng kaisipan, ganun din ang kakirutan ng laman na iyan. Naroon ba at dumuroon sa inyo ang pag-asa? Di bagat naroon ang takot? Naroon ang kabalisahan? Yan ang isang kinababaka ng tao. Kung kaya nga, paano na ang ninanais niyang kabanalan? Kung doon sa kakirutan ng lamang na iyan at tila tumutusok sa kanya, ay naroon na agad ang pagkatakot. Naroon na agad ang pagpatak ng mga luha. Nasaan ang itinuturo at pananampalataya na lagi na'y itinuturo sa inyo at ibinababa ng kaitaasan. Kung kaya nga diyan sa inyong mga luklukan, naway manatili sa inyong mga puso at kaisipan ang marubdob na damdamin na ang panahong ito, na ang kaorasang ito, ay iniaalay ninyo sa pakikipag-aral, sa pakikipag-ugnayan sa isang liwanag na binibigay nga ng isang Diyos na lagi na'y hindi magsasawa ng pagbababa ng maraming pag-aaral na tulad nga kung paanong butil lamang ng liwanag ang nakikita ng isang taong naroon sa kalagayan ng kagalumihanan, naway ang mga butil na yan ang magsimula sa inyong mga kaisipan, sa inyong mga damdamin ay isang tunay na liwanag na magbibigay sa buong ninyong pagkatao upang sa gayon ang mga sandaling ng ito ay hindi masayang at ang sino man na nagnanais ng kabanalan ay magpatuloy sa pagsunod sa likuran ng isang Hesukristo sapagkat hindi nga madali ang pagsunod. Kinakailangan baguhin ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga kinaugalian, ubarin ninyo ang inyong mga kasuotan na mayroong karumihan sapagkat habang ang tao ay nakikitalad sa kapatagang lupang ito, marami ang dumi na kukulapot sa kanya. At sa karumihang iyan, aking mga minamahal na mga kapatid, ang kaitaasan ay laging magbubuhos ng tubig ng kabanalan upang sa gayon ang lahat at bawat isa ay tuluyang malinis. At kung dumuon na sa kalinisang iyan, tunay nga na makapagbibigay rin kayo ng kalinisan sa inyong kapwa at sa inyong kapaligiran. Manatili kayo sa kalagayan na kung saan ang katatagan ng inyong mga pagkatao sa mga bagay na lagi na'y dumarating, aking mga minamahal na mga kapatid, tunay na hindi ninyo mahahadlagan ang maraming bagay na darating sa kapatagang lupang ito. Nariyan ang karamdaman, nariyan ang agpis ng kapaligiran
Nariyan ang maraming bagay na makapagpapatinag sa inyong pananampalataya. Ngunit ang mananatili sa pananampalataya at pakikipag-aral ay lagi ng magkakaroon ng kalakasan at magkakaroon ng liwanag na kanyang tataglayin habang siya ay nakikitalad at nakikipaglaban sa kapatagang lupang ito, sapagkat tunay nga na kung paano ang kasuotan nyo na may karumihan ay inyong mapapalitan, kung paano ang kaisipan na may kagulumihanan ay magkakaroon ng kapayapaan. Sino nga ba ang lilingunin at lagi na itataas ng tao ang kanyang mga ulo kung hindi naroon sa kaitaasan ang Diyos na lagi na itutunghay sa lahat at bawat isa, sapagkat sa kapanahonang ito, aking mga minamahal na mga kapatid, kung paanong sinusubok ang pananampalataya, ang tao ay mas kumakapit sa mga bagay na mga material na tunay nga na ipinagmamalaki at mas higit na kinakapitan, sapagkat mas nagbibigay ng maraming kaaliwan. Kung kaya nga, aking mga minamahal na mga kapatid, huwag kayong mabahala kung iilan lamang ang madudukot ninyo sa inyong mga bulsa, sapagkat kung paanong iilan lamang yan ay tunay na makasasapat sa isang may pananampalataya na kailanman hindi kayo pagkukulangin, sapagkat ang tunay na nariyan sa inyong mga puso ay nagnanais kayo ng kabanalan at ganon din na matuto ng maraming pag-aaral na nagmumula sa isang Diyos na sa simula pa lamang ay kinilala ng lahat at bawat isa. Kung kaya nga, aking mga minamahal na mga kapatid, tunay na anuman ang sapitin ang inyong mga pagkatao, ay manatili nawa ang lahat at bawat isa kung saan sa mga luklukang iyan ay nakaupo kayo at lagi na'y nakikipag-aral sa lahat ng ibinababa ng kaitaasan. At bago ako magpaalam, isang dagdag na pag-aaral ang aking iiwan mula sa banal na kasulatan na matatagpuan sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 7, na inyong pagsasalu-saluhan habang kayo ay nakikipag-aral sa orasang ito. At muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian na nanggagaling sa kaitaasan, ang siyang ipinagkakalo at ibinabahag sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Sa aking mga iniibig, mga kapatid sa isang pag-aaral, sinong makaahon
sa bundok ng Panginoon at makatatayo sa dakong banal, kundi ang mga taong may malinis na mga kamay at dalisay na puso, na hindi nagmataas ang kanilang mga kaluluwa sa walang kabuluhan, at ipinagkakalob ang kanilang mga sarili ng buong puso, nang walang pag-aalinlangan, nang walang takot na gumawa sa harapan ng dakilang Ama. Ito ang mabuting balita na inihahayag at ipinagkakalob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Sapagkat kung papaano kayo ay naririyan sa inyong mga puon, nagkakaroon ng paikipanayam sa harapan ng dakilang Panginoon. Naway ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay naririyan at handang tumanggap at handang maglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat baliwala ang mga pag-aaral na inihahayag ng kaitaasan sa inyong harapan, kung ang inyong mga kaisipan ay naroroon sa laman. Kung kayo ay nagugulumihanan at wala ang inyong mga kalooban, paano ninyo ito matatanggap? Sapagkat ang kaitaasan ay laging handa upang ipagkaloob ng kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Nanaway ang bawat isang narito at ipinagkakaloob ang kailang mga sarili. Kayo ay handang tumanggap at bawat yapak ng aking mga iniibig, naroon ang kalinisan at ang kabanalan. Sapagkat hindi kayo makarating sa kaharian ng dakilang Ama kung ang kabanalan ay wala sa bawat isa. Kung ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay hindi handa upang makipanayam sa kaitaasan, ay baliwala ang mga pag-aaral na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, naway ang bawat isa ay naroroon, dumudoon, kung saan lumalakad o lumakad ang dakilang Panginoon. Naway ang bawat pagtuturo, mga karunungan, salita at katotohanan na ibinabahagi ng kaitaasan ay naririyan kayo at handang tumanggap aking mga iniibig ng mga kapatid. Oo, nalalaman ng bawat isa kung ano ang kinakailangan gawin ng isang mag-aaral, kinakailangang panatilihin at bahalagahan sa inyong buhay dito sa sanglibutan. Subalit may mga pagkakataon na ang inyong mga sarili ay nagkakaroon ng pagkalimot, nagkakaroon ng paggawa ng mga kasalanan, at higit sa lahat, nagkakaroon ng pagsuway sa batas na itinakda ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Oo, nangyayari ang mga baging ito sa isang mag-aaral, sapagkat ang pagsubok na ibinibigay sa lahat at bawat isa ay iba sa ibang mga tao. Subalit lahat ng mga mag-aaral na kanyang isinugod dito sa sanglibutan na ito ay magkakaroon ng mga pag-aaral. Masusubukan ng bawat isa ang bawat pagsubok na dumarating
sa kanilang mga buhay. Subalit hindi magbibigay ang kaitaasan ng isang pagsubok o pag-aaral na hindi ninyo kaya itong nguyain o hindi ninyo kaya itong mapagtagumpayan. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral, panatilihin ninyo ang inyong matibay na pananampalataya, ang pagtitiwala, at higit sa lahat, ibigay ninyo ng buong puso ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga ganitong banal na gawain. Sapagkat ito ang nagiging sandata ng isang mag-aaral sa kanyang mga pag-aaral, sa kanyang mga pagsubok na dumarating sa kanya. Ito ang nagiging gabay, nagiging liwanag ng bawat isa, sa bawat tinatahak ng inyong mga paa. Ito ang kinakailangang pahalagahan, bigyan buhay ng isang mag-aaral sa kanyang pag-aaral dito sa sanglibutan. Ito ang kinakailangang bigyang diin sa inyong buhay. Buhay ninyo sa inyong mga sarili. Ang mga pag-aaral ng mga naaayon sa Espiritu. Mga pag-aaral na ipinagkakaloob ng mga banal na Espiritong mga alyo sa inyong harapan. At ito ay inyong magagawa kung kayo ay handang tumanggap. Buo ang inyong mga sarili upang makakuha sa harapan ng dakilang Panginoon. At ang bawat isa ay bibigyan ng mana, ipagkakaloob ng kaitaasan ang kinakailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu, at ng hindi sa laman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay nalalaman ng bawat isa. Ito ay sapat upang kayo ay mabuhay dito sa sanglibutan. At kung paano ang inyong mga unahin, aking mga iniibig na mga kapatid, ay mga pag-aaral na naaayon sa Espiritu. Ito ang kinakailangang bakahin, pagtiisan ng isang ako upang kayo ay magtagumpay dito sa sanglibutan. At maraming buhay ang ipagkakaloob sa isang ako upang kayo ay pinuhin, upang ilabas sa bawat isa ang tunay na bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Unti-unti at banay-banay na kayo ay tuturuan, tutulungan at gagabayan aking mga iniibig na mga kapatid. Hanggang sa lumabas ang tunay na liwanag, ang tunay na kinakailangang gawin, ang tunay na kinakailangang pagyabungin ng bawat isa. At ang bawat isang narito na pinagpapatuloy ang kailang mga tungkulin at pinini sa karamihan, mapapalad ang bawat isa. Sapagkat kayo ay naroroon kung saan ang dakilang Panginoon ay dumuon. Kayo ay nakasusubaybay sa bawat pag-aaral na ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Sapagkat marami ang pinili, aking mga iniibig na mga kapatid. Marami ang binigyan ng pagkakataon, subalit kakaunti ang nangagtagumpay. Kakaunti ang nagpatuloy, aking mga iniibig na mga kapatid. Sa mga tuwid, aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay naririyan na sa ganitong pag-aaral, kung kayo ay dumudoon na kung saan dumuon ang dakilang Panginoon, naway ito hindi masayang sa inyong harapan. Bagkus kayo ay magkaroon ng katagumpayan, aking mga iniibig na mga kapatid. Naway ang magpatuloy ang bawat isa, ipagkaloob ng bawat isa ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban sa tuwing nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawain. At ito ang kinakailangan gawin ng isang mag-aaral, aking mga iniibig na mga kapatid, upang kayo ay muling makasiyasat sa kaharian ng dakilang Panginoon, upang kayo ay muling makakuha, upang kayo ay muling makapanayam sa harapan ng dakilang Panginoon. At ito ang kinakailangan gawin ng isang mag-aaral. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Nanaway ang pagpapatuloy ay naririyan lang sa inyong mga sarili. Naway ang katagumpayan ay makamit
ng bawat isa. Muli, ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay patuloy na ibinabahagi at ipinagkakalo. Ito na lamang ang aking may babahagi sa lahat at bawat isa. Muli, pinagkakalo sa lahat at bawat isa. Ang isang lakas, ang isang liwanag, at tayo muli maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong tagapagturo sa mga kaorasan at sandaling ito, Miguel Arcangel. Paalam.